Ano nga ba ang pagkakaiba ng business content at personal content? Tara, pag-usapan natin. Good day mga ka-New Day! Ako nga pala si Noe Di Matulak, isang entrepreneur may-ari ng digital ad agency na nagkikater sa bawat promotion, marketing at branding ng company. Unahin muna natin ang business content para hindi kayo maguluhan. So basically, ang business content, ito ay mangyayari o gagawin mo sa business page ng iyong negosyo. So kung ikaw nasa digital era na o nasa digital ads na ginagawa at meron kang sariling page, dun mo gagawin ang sarili mong content. Ang content ng negosyo mo. So marami kang pwedeng pagpilian about dito sa pag-business content. Syempre, nandyan na yung mga promo mo, yung mga products mo o services mo na ilalagay mo, at syempre yung daily. Kumbaga yung daily na nangyayari o inspirational story na meron ka sa negosyo mo. Pero tandaan mo, lagi dapat under your business page ito i-upload. At syempre, yung personal content naman, kung ikaw ay inspiring content creators na gusto mong mag-content as a businessman o businesswoman, this is under your brand name. Tandaan mo, sa under your brand name at under your brand business name, yan ang pinagkaibahan. Ng personal content mo is under your brand name. At yung business content is under your business brand name. Kaya naman, sa personal content mo, pwede ka rin dyan mamili. Kung ano yung niche mo, pwede kang mag-food vlog, pwede kang mag-coach, pwede kang mag-encourage, o something na about kung saan ka magaling. Kaya, yun ang pinagkaiba ng business content at personal content. It's under your brand name and under your business brand name. Isa sa advantage ng personal content is, halimbawa ikaw bilang negosyante, meron kang 3 o 5 businesses. Kapag nag-viral ka o pumutok ang content mo o ikaw ay nakilala bilang isang content creator, mahahatak mo na ang mga negosyo mo sa promotion at marketing nito. Kung ikaw ay makikilala rin ang negosyo mo na gusto mong i-promote. Halimbawa na natin dyan, si Rosemar, si Kiray, at marami pang iba na nakilala bilang content creators pagkatapos pinopromote na nila ang kanilang mga business. Ops, putulin ko muna kayo mga ka-New Day. Kung nagugustuhan mo na ang ganitong content, mag-follow at subscribe ka na sa akin. At syempre, nagtayo rin ako ng group, ang New Day Communication Group. Dito ay matututo tayo at pwede ka rin mag-share ng iyong marketing strategies about promotion ng iyong business at ng iyong product. Kaya naman, sa iisang grupo, magtutulungan tayo para sa ating promotion. So, ano pang ginagawa mo? Mag-join ka na! Okay, balik na sa video. Ito naman ang advantage ng business content. Nakapokus siya sa business branding mo, sa marketing, promotion ng iyong business brand. Halimbawa na lang ang Diwata Pares. Nauna munang sumikat ang kanyang business na Diwata Pares kesa doon sa mismong personality. At saka siya ngayon nagkaroon ng personal content. Yun lamang mga ka-New Day. Kung nagugustuhan mo yung mga ganitong content, mag-follow and subscribe ka na at mag-comment ka dyan sa baba kung meron kang gustong i-share, i-question, o kahit anong inquiries. Happy ako para sagutin kayo. Maraming salamat and have a great day mga ka-New Day. It's me once again, Noe Di Matulak, at maraming salamat mga ka-New Day. Have a great day. God bless. Bye!